Amerasian ang ama ni na Jason at Joanne. May lahing Black American. Kaya naman nung ipinanganak ang panganay na si Jason, hindi katakatakang namana nito ang kulay ng ama. Oo, itsura ko eh. Ganun din itsura niya eh. Magkamukha kami. Lahat, nakuha ko yung buhok, lahat. Ngunit nung iniluwal naman si Joanne, makalipas ang 2 taon, Kasi mula doon sinilang ako kasi maputi ako. Gusto yata ng tatay ko lahat ng anak negro eh. dito, nagduda ang kanilang ama tungkol sa talagang pinagmula ni Joanne. Hanggang sa tuluyan ng nalason ang isipan nito at tinalikuran ang kanyang mag-iina. Iniwanan niya kami. Ibig sabihin lang noon, hindi kami mahalaga sa kanya. Sabi ko, pag nakita ko yun, sasapakin ko eh. Sabi ko yun sa sarili ko ah. Huwag lang siya papakita sa akin, sabi ko. Hindi pa rin nawawala sa akin yun nung magkikita kami. Kasi maliit lang ang mundo eh. Tsaka ako, kung patay yun, parang wala na ako interest na hanapin kasi malakas ang loob ko na yung buhay eh. Nandiyo dyan lang, sabi ko sa sarili ko, magkikita pa rin kami. Dapat sana, nung pang maliliit pa sila, inano ko na, yung bang hinahanap ko sila na ano. Ang diferensya, hindi ko rin na maalam kung saan sila hanapin. Sana'y muli ka Ang buhay, tila hindi mauubusan ng mga magkakaiba, lalo pat sabi nga ng iba, opposites attract. Sa bato-bato pick, kung may talo, may panalo. Sa tao, may maliit, may matangkad. Sa ating lipunan naman, kung may mayaman, meron ding mahirap. Kung pagkakaiba rin lang ang pag-uusapan, hindi pa huhuli dyan ang magkapatid na Balyais. Isang lalaki at isang babae, isang maputi at isang maitim. Kapit gatas nga raw sila. Ngunit ang pagkakaibang ito ng magkapatid, pinagpipiestahan ng mga makakatiang dila. Hindi lang sa paglalaro, hindi lang sa mga kalaro namin, pati na rin sa kakilala ng nanay ko, sa mga nagiging kaibigan ko. Oh, kapatid ba kayo niyan? Kayo ba kayo ng kulay? Sabihin gano'n. Tinutokso ko, negro, gano'n. Parang nog-nog. Ayoko matatawag ng gano'n eh. Bakit po? Okay, pag-away ako. Eh, parang nasasaktan ako. Nakikita na nga nila, sinasabi pa. Ang masaklap pa sa lahat, ang pagkakaiba ng kulay ng magkapatid, ang pinaghihinalaan ding dahilan ng pagkakawatak-watak ng kanilang pamilya. Amerasian ang ama ni na Jason at Joanne. May lahing Black American. Kaya naman nung ipinanganak ang panganay na si Jason, hindi katakatakang namana nito ang kulay ng ama. Oo, itsura ko eh. Ganun din itsura niya eh. Magkamukha kami. Lahat, nakuha ko yung buhok, lahat. Ngunit nung iniluwal naman si Joanne, makalipas ang 2 taon, Kasi mula doon sinilang ako kasi maputi ako. Gusto yata ng tatay ko lahat ng anak negro eh. dito, nagduda ang kanilang ama tungkol sa talagang pinagmula ni Joanne. Hanggang sa tuluyan ng nalason ang isipan nito at tinalikuran ang kanyang mag-iina. Giit ng ina ni na Jason at Joanne, naging tapat daw siya sa kanyang asawa. Meron naman talagang gano'n eh. Magkakapatid ba? Lahat ba magkakamukha? Siyempre, hindi diba? Kahit sa baboy o aso kami, batik-batik daw isa. Meron, di ba? At dahil nakalakihan na ng magkapatid ang paniniwalang ito, si Jason minsang nakaramdam ng puot sa kanyang ama. Iniwanan niya kami. Ibig sabihin lang noon, hindi kami mahalaga sa kanya. Sabi ko, pag nakita ko yun, sasapakin ko eh. Sabi ko yun sa sarili ko ah. Huwag lang siya papakita sa akin, sabi ko. Eh, siguro yun. Salita ko lang yun, sa galit ko lang. Tila sa ama rin sinisisi ni Jason ang naging madidilim na yugto ng kanyang buhay. Mas maitim pa raw sa kulay ng kanyang balat. Sabi ko, ba't ba naging tatay ko pa yun? Ba't ba ako sinilang pa rin? Pumunta ko ganyan lang din yung itsura ko, diba? Minsan naisip ko talaga yun. Kung mapera nga lang ako, di nagpa-plastic surgery ako. Tulad ni Michael Jackson. Bakas din sa kulay ng magkapatid ang damdamin nila sa ama. Kung si Jason halos magdilim na ang paningin sa galit, si Joanne naman sing aliwalas ng kanyang kulay ang kagustuhang makita ang kanyang ama. Una sabi ng kapatid ko, bet mo pa ipapahanap. Kaya mo na lang. Eh ako naman hindi. Ako ang pursiging magpahanap talaga. Gusto ko makita.
Maagang nagkapamilya si Joanne, pero anya, napigilan sana ito kung nariyan lang para mahinga ng payo ang kanyang ama. Kasi di ba tulad ng iba, wala kang matakbuhan. Sana yun, puro si nanay na. Tsaka yung kapatid kong lalaki, yun, wala bang gumabay sa kanya. Sa kabila ng lahat ng ito, umaasa pa rin si Joanne na hindi pa huli ang lahat para sa kanilang mag-aama. Hindi pa rin nawawala sa akin yun yung magkikita kami. Kasi maliit lang ang mundo eh. Tsaka ako, kung patay yun, parang wala na ako interest na hanapin kasi malakas ang loob ko na yung buhay eh. Nandiyo dyan lang, sabi ko sa sarili ko, magkikita pa rin kami. Ayon sa magkapatid, Johnny Balyais ang buong pangalan ng kanilang ama. Mahigit 50 anyos na raw ito ngayon. Higit sa lahat, kamukha raw nito si Jason. Kahit tipid ang impormasyong nalalaman ng magkapatid, hindi nahirapan ang aming programa sa pagtunton sa kinaroroonan ng ama ni na Jason at Joanne. Dahil base sa records ng COMELEC, isang jeepney driver na Johnny Balyais ang pangalan ng nakarehistro sa San Carlos, Pangasinan. Nung nakaharap na namin ang taong ito, hindi may pagkakaila, siya nga ang Johnny Balyais na aming hinahanap. Hawig na hawig sa mukha ni Jason. Yung panganay ko si Jason Balyais. Pangalawa naman si Joanne. Hindi ko na rin matandaan ng mga itsura nila. Ay, yung panganay ko, yun ang kamukha ko doon. Paano po? Ano pong magkaparehas kayo? Maitim din yun eh. Saka may kulot din. Yun naman babae. Siguro sa nanay niya kumuha. At saka medyo maputi siya. Kwento sa amin ni Mang Johnny, labag sa kanyang kalooban ang ginawa niyang pag-abandona sa kanyang mga anak. 3 dekada na ang nakararaan. Nagkaroon kasi ng chismis na medyo naliling siya sa iba. Yun ang simula noon. Lumalim yun. Hanggang sa umalis ako. Kung saan ako nagpunta. Sa Tondo raw muna tumira noon si Mang Johnny. Matapos ang ilang taon, dito rin muling nag-cruise ang landas nila ng kanyang misis. Nagkasalubong kami, pero may karga-karga siyang batang maliit. Wala, anak niya. Sabi, nag-asawa na pala siya. Hindi na raw pinalagpas ni Mang Johnny ang pagkakataon. Lakas loob niyang nilapitan ang dating asawa para magpasama sa kinaroroonan ng kanilang mga anak. Pagdating doon sa bahay, nilalapitan ko yung mga bata, lumalayo sa akin, takot. Hindi nila ako kilala kasi. Si Joanne, pinakarga ko, ayaw magpakarga, umiiyak. Di, sabi ko, ay, malayo sa akin ang loob ng mga bata. Yun na ang huling beses na nasilayan ni Mang Johnny ang kanyang mga anak. Ngayon, sa tuwing siya'y nag-iisa, hindi niya maiwasang patumbahin ng pagsisisit kalungkutan. Siyempre sa una talagang naiyak ako. Sa sama ng loob, umiyak talaga ako. Para akong batang maliit na mahagulgol. Nung lumaon, nakapag-asawa at nakapagpamilya muli si Mang Johnny dito sa Pangasinan. Ngunit pakiramdam niya, meron pa ring kulang. Nanghihinayang nga raw siya na mas naaalagaan pa niya ang makina ng kanyang jeep kumpara sa kanyang mga anak. Pero alam ko, may kasalanan din ako rito. Dapat sana, nung pang maliliit pa sila, inano ko na, yung bang hinahanap ko sila na ano. Ang diferensya, hindi ko rin naman alam kung saan sila hanapin. Kaya naman nung nakarating sa kanya na hinahanap na siya ng kanyang mga anak. Matuwan-tuwa ako. Tuwan-tuwa ako nung ano ko yun, malaman ko. Isipin mo ka po, talaga mabait ang Diyos, sabi ko. Excited ako na hindi ko ano ang sarili ko. Ayun kung matatanggap nila ako, sila, anytime tanggap ko dahil anak ko yan. Wala na kaming sinayang na sandali. Agad na naming sinundo ang magkapatid. Kasamang kanilang tiyahin na si Violi, babiyahe kami ng mahigit 3 oras para pagtagpuin ang mag-aama.
Pagkagat ng dilim, siya namang pagliwanag ng daan nina Jason at Joanne patungo sa kanilang ama. Oo. Yan na nga. Sige, yan, yan. Ayan na nga. Basta ba? Wala. Ayaw. Ito. Ganun pa rin. Hindi niyo kami pinano. Eh, hindi ko naman kung nasaan kayo. Awa ko kayo dito. Ilan ang anak niyo dito? Dalawa. Kasi, tumatanda ako, kailangan ko rin ng may titingin sa akin. Tagal din ako nag-isa eh. Nandun lang kami. Hindi niyo naman kami pinupuntahan. Hindi ko alam na nandun pa kayo sa bataan. Yung sinaan niyo yun. Si nanay nagsabing hinapin ka namin. Saan nakapula? Ano ba yan? Hindi nyo na nakilala. Hindi, kasi hindi naman ganyan ang tsura niya nun eh. Tumaba eh. Sa sandaling oras pa lang na nagkakasama ang mag-aama, sinusubukan na nilang bawiin ang mga panahong nawala sa kanila. Gagalangin, natanda mo yun. Nung bubuhating kita, umiiyak ka, ayaw mo. Si Jay naman, takot. So, nandun sa bintana, nakaganyan doon. Nalapitan ko, ayaw lumapit sa akin. Natatakot. Ano yan, bumubuhatin mo si Joanne ulit. Bigat. Bigat na. Pag-guro siya lang tawa. Ayos na. Importante sa akin, nagkita-kita na kami. Yan ang importante sa lahat. Yes. Anak ko kahit ganyan, gwapo naman eh. Lalo ito, itong bunso ko rito. Ano ba naman ng anak mo sa'yo? Ha? Anong naman ng anak mo sa'yo? Kagwapuhan. Tingnan mo nga, isa mukha namin. Dahil sa pagkikita ng mag-aama, bumaliktad na rin ang inog ng kanilang mga mundo. Ang dating buhay nilang malungkot, ngayon masaya. At kung dati sila'y magkakawalay, ngayon maligaya ng magkakasama. Hello po! Kamusta ho kayo? Alam nyo ho, bago po kami nagtampok ng mga reunion stories sa KMJS, nauna na po dyan yung aming programang Sana'y Muling Makapiling at Reunions sa ganyang mga kwento. At ngayon, ang good news po, mapapanood nyo na ang full episodes ng mga ito. Mag-subscribe lamang po sa GMA Public Affairs YouTube channel at ganun din po sa GMA Public Affairs Facebook account. Kita-kita po tayo at mabuhay po ang mga pamilyang